Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Aalis ka? Hinawakan ni Daniel ang palad ko. Parang tumanda iyon ng ilang taon sa hitsura nito ngayon. Hindi na ata natutulog dahil sa sunod-sunod na problema ang kinakaharap ng mga negosyo nito. Babe, kailangan ko kasing sumama kay Emmanuel. Ayaw ko munang lumaki at madagdagan pa ang problema mo. Once na mahuli niya tayo, magpapalamig lang tayo. Dahil feeling ko kasi ay nakakaramdam na siya. Saglit lang naman ang isang buwan. Damit! Isang buwan yun. Hindi madali maghintay. Alam mo yung nararamdaman ko sa tuwing pinaghihintay ako? Umaasa na babalik pa ang dating asawa ko sa akin. Naghintay ako, pero hindi na siya bumalik. Ibinigay ka nga sa akin ng Diyos, pero kailangan ko namang maghintay. Frustrated na ani nito. Nakikita mo pa rin ba ako bilang asawa mo? Kamukha ko lang siya. Baka naman hanggang ngayon ay gusto mo ako dahil lang kay Carmela. Of course not. Gusto kita bilang si Isabela. Giit nito. Much better. Kailangan ko nang umalis. Baka magtaka ang asawa ko dahil hindi pa ako nakakabalik. See you in a month. Hindi ko na hinintay pa ang pagsasalita nito. Mabilis na akong umalis. Saktong makaalis ako sa table at makahanap ng pwedeng pagkublian ay dumating si Katrina. Galit na naman ito. Tama nga ako. Niloloko mo ako. Sino ang kasama mo kanina? Sabihin mo sa akin. Gigil na hinampas nito ang table. Halatang nagpipigil pa naman pero mukhang kaunti-kaunti na lang. Dinampot nito ang baso na sinadya kong maiwan na may markang lipstick. Kitang-kita iyon ni Katrina, kaya mas lalo itong nagalit. Nasaan siya? Pinaalis mo ba? Huwag kang mag-eskandalo dito. Saway ni Daniel. Mahinahon ito pero tiyak na kapag walang ibang tao ay malilintikan na naman si Katrina rito. Bakit? Nahihiya kang marinig nila na niloloko mo ako? Nahihiya ka bang malaman nila na cheater ka? Shut up! Okay, fine. Sa bahay tayo mag-usap kung saan makikita tayo ng walang kamuwang-muwang nating anak kung gaano kagago ang kanyang ama. Tapos ka na ba? Pwede na ba tayong umalis? Blanco ang ekspresyon na tanong ni Daniel. Tuluyan ng napahagulhol ng iyak si Katrina sa sobrang frustration niya. Ang gusto ko lang naman ay maging tapat ka sa akin. Pinagtitinginan na sila, pero patuloy pa rin sila sa eksena nila. Mas lalong nawindang ang mga customer ng restaurant na iyon na pinapanood sila dahil bigla na lang lumuhod si Katrina sa harapan ni Daniel. Sinabi ko naman sa'yo na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Magsabi ka lang sa akin, pero huwag mo naman akong gaguhin ng ganito. Mahal na mahal kita, Daniel. Ayoko nang ginagawa mo sa akin. Maawa ka sa amin ng anak mo. Stop this nonsense. Tumayo ka na dyan at umuwi na tayo. Lumapit si Daniel at pilit itong itinatayo pero nagmatigas si Katrina. Balik na tayo sa dati. Okay naman tayo noon eh. Pagmamakaawa pa nito. Gusto mong marinig ang totoo? Hindi naman tayo okay. Nawala si Carmela dahil sa padalos-dalos mong kilos. Kasalanan mo kung bakit hindi rin ako okay ngayon. Saka iniwan ni Daniel ang nakaluhod nitong asawa. Napahugulhol ng iyak si Katrina. Nagpa siya akong magtungo muna sa banyo para magpalit ng damit. Iba ang ayos ko kanina nang lumabas ng banyo. Pati lipstick ko ay pinalitan ko rin para hindi nito mahalata. Ang mga customer na nanonood kanina ay tiyak na kinuusap ng mga tauhan ko. Paglabas ko ay inabutan ko si Katrina na nakaupo na sa isang silya kanina na inupuan ko. Umiiyak ito. Humakbang ako palapit dito. Katrina, is that you? Takang ani ko, kunwari rito. Luha ang nag-angat ito ng tingin sa akin. Why? What happened to you? Concern na tanong ko rito. Inilabas ko ang panyo ko at inabot dito saka umupo sa tabi nito. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya.
Nagpabili kasi si Habi ng food kaya naman nandito ako. Nasa labas lang siya, naghihintay. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko rito. Tunay ba yung concern mo sa'kin? Tanong nito. Oo naman, halika, sumama ka sa'kin. Kung ano mang eksenang nangyari rito, huwag ka mag-alala at kakausapin ko si Emmanuel para linisin iyon. Halika na. Udyo ko rito. Marahil sa stress at disoriented ay sumama ito sa akin. Si Emmanuel na naghihintay sa car ay takang pinagbuksan kami ng pintuan. What happened to her, Isabella? Tanong ni Emmanuel. Later na lang, Habi. Isama muna natin siya sa bahay. Okay, seatbelt please. Sagot nito. Tahimik lang si Katrina sa tabi ko habang si Emmanuel ay nagmamaneho. Tahimik itong umiiyak sa tabi ko. Gusto kong matawa. Ganito rin ako dati. Yung mga pagluha ko noon ay ako lang ang nakakakita. Walang ibang karamay. Meron nga pala, si Tala, na sinubukan ko din namang itago rito ang mga pagluha ko. Pero malakas ang radar ng taong yun. Ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Katrina? Ganon din kaya ang nararamdaman ko noon? Well, deserve naman niya iyon. Katrina, umiyak ka lang. Kung ano man yung pinagdaraanan mo, makakaya mo yan. Hinagod ko pa ang likod nito. Mas lalo lang itong naiyak. Gusto ko tuloy palakpakan ang sarili ko. Ayaw niyang magsalita. Nang makarating kami sa subdivision, ay nagpababa ito sa clubhouse. Gabi na, pero may part pa naman ng clubhouse ang bukas. Tinext ko si Daniel na nasa clubhouse si Katrina. Nang mag-reply ito, ay hindi naman tungkol sa babae ang sagot. Kundi nakikiusap ito na huwag na akong umalis. Babalik din naman ako. Sa pagbalik ko, ay titiyakin kung lahat na sila ay lugmok. Bibigyan ko muna saglit ng katahimikan ang mga buhay nila. Tapos saka ako muling babalik. 1 buwan lang. Tapos nun, ay game ulit ako para harapin sila. Ma'am, mukhang mas nagkakalabaw na ho si Daniel at si Katrina. Imporma sa akin ang tauhan ko ngayon na nasa poder ni Daniel at nag-iispiya. 1 linggo na ang nakalipas. Kasalukuyan kaming malayo sa kanila at trabaho ang inaatupag. Kailangan din talaga ako ni Emmanuel, lalo't marami itong inaasikaso. Ako ang humahalili sa ibang meetings niya. What do you mean? Tanong ko, saka prenteng umupo sa couch. Abala sa pag-gym si Emmanuel, kung saan natatanong ko ito sa salaming nakaharang. Nagtalo na naman po sila. Nagmamakaawa po si Ma'am Katrina pero sinaktan po siya ni Sir Daniel dahil pikon na sa kakaiyak ni Ma'am Katrina. Ganun ba? How about Tala? Nandyan pa rin ba siya? Tanong ko pa sa kanya. Opo, nandito pa rin po. Pero madalas ko pong napapansin na parang sunod-sunod ang pagpaalam niya para umalis na. Good job, Joyce. Maaasahan talaga ito. Isa ito sa pinaaral ni Emmanuel pero mas piniling manatili sa isla na makagraduate. Kaya naman ngayon ay nakakamit na ng lalaki sa mga ganitong trabaho. Pinagmasdan ko muli si Emmanuel. Nakapag-usap na kami ng lalaki tungkol sa plano ko. Sa pag-uwi namin ay isa namang palabas ang mangyayari. Mas malapit sa kanila ay mas mararamdaman ko ang satisfaction ng tagumpay. Huminto si Emmanuel sa ginagawa niya. Dinampot ang towel at cellphone saka lumabas ng gym. Mukhang masaya ka. Nakangising ani nito. Of course, katatapos ko lang makipag-usap kay Joyce. Sa nangyayari ngayon sa bahay ni Daniel, perfect time na yon para simulan ko pa ang isang palabas na tiyak kong mas lalong magpapaguho ng mundo ni Katrina. Isang pitik na lang at guguho na ang impyernong itinayo ni Daniel Montenegro. Ang inalok niya sa akin ang tanging pinanghahawakan na lang niya para makaahon. Malaking pera ang kapalit ng proposal niya, kaya naman halos lumuhod na siya at magmakaawa para lang tanggapin ko iyon. Pero mali siya ng nilapitan. Hindi ako pupulot ng basura para linisin lang. Hindi ako bubuo ng isang bagay na simulat sa pool ay wasak na. I'll just wait for him na totally ay bumagsak. Panoorin mo na lang, lalo't ako ang tuluyang magpapawasak sa kanya. Alam ko ang kakayahan mo. Maghihintay na lang ako at manonood. Mauuna lang akong umuwi, habang si Emmanuel
ay tatapusin ang ilan pang trabaho na kailangang matapos bago siya umuwi. Tiyak na miss na nila si Carmela. Huwag silang mag-alala, pauwi na siya. Gumuhit ang mapaglarong ngiti sa labi na ikinailing ni Emmanuel. Daddy? Nanginginig ang tinig na bigkas ko. Kasalukuyan akong nasa isang isla na pag-aari ng kaibigan ni Emmanuel. Nauna na akong umuwi rito upang gawin ang plano kong ito. Babalik muna ako bilang si Carmela. Saglit lang namang mananatili si Carmela dahil plano kong tapusin na ang lahat ng ito bilang si Carmela. Saka lilitaw ulit si Isabela para panoorin na lang silang gumapang. Sa gagawin kong ito ay may possibility na tuluyang mabaliw ang mga taong iyon. Kaya mas gagalingan ko pa ang pag-arte ko. Sino ito? Anak, ikaw ba yan? Nanginginig ang tinig na ani nito. Daddy ko, ako po ito. Napahikbing ani ko sa ama. Umagos ang masaganang luha at sabi ko, wala ng luha. Pero kailangan kong galingan sa pag-arte. Nasaan ka? Susunduin kita. Mabilis kong sinabi rito kung nasan ako. Narinig ko pa sa background ng tinig ni Mami na nagtatanong kung sino ang kausap ni Daddy. Nang sabihin ni Dad na ako, ay malakas ang naging atungal ni Mami. Nagpresenta pa si Mami na siya na ang sasama at susundo sa akin, kaya naman mabilis na sumang-ayon si Daddy. Nang naputol ang tawag, ay inabot ni Danny ang panyo upang punasan ang luha ko. Halos hindi kita makilala. Nasanay ako nakikita ka bilang Isabela. Umupo sa couch at dinampot ang baso ng inumin at marahang uminom doon. Okay ba ang acting ko? Nakangising tanong ko rito pagkatapos uminom. Mabilis naman itong nag-thumbs up sa akin. Pwedeng makapagkamit ng Best Acting Award at Best Actress Award. Sa tinura nito ay pareho kaming natawa. Babalik ka na sa inyo? Paano si Emmanuel? What do you mean? Takang tanong ko rito. Paano ang kaibigan ko? Wala namang magbabago. Magkaibigan pa rin kaming dalawa. Alam nating pareho na mahalaga ka sa kaibigan naming yon. Mahalaga din naman siya sa akin. Hindi ibig sabihin na babalik ako ay tatalikuran ko na siya. Never na mangyayari yon. Sa ngayon, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Danny, si Emmanuel ang nagligtas sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na bumangon muli. Ano ba si Emmanuel sa'yo? Bukod na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Seryosong tanong nito. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang mood ng usapan namin. Kanina lang ay tumatawa pa kami. Ngayon ay kapwa seryoso na ang topic at ang lalaking alam kong kakapit sa pangako kung walang magbabago sa lahat ng plano ko. Siya ang asawa ko. Sagot ko na nilabanan din ng seryosong titig ng lalaki. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi nito. Mukhang nagustuhan ito ang sagot ko. Perfect. Iyan ang kailangan ko para magkaroon ako ng peace of mind. Mahalaga ka sa kanya. Hindi man ako tiyak pero may possibility na mahal ka niya. Mahal ko rin siya. Ang ibig kong sabihin ay romantically. Hindi ako nakasagot sa binitawan nitong salita. Romantically, imposible na magkagusto sa akin si Emmanuel. Naging magkaibigan kami. Oo, pero parang bato iyon na waring hindi alam ang salitang pag-ibig. Marahan akong umiling. Malabo yung iniisip mo, Danny. Magkaibigan lang kami ni Emmanuel. I think mahal ka na niya. Yung pagmamahal na hindi namin nakita sa kanya after mawala dati yung kasintahan. Dating kasintahan? Takang ani ko rito. Well, hindi naman siguro ako mapapatay ng gagong yun kung ikikwento ko sa'yo. High school si Emmanuel nung makilala si Nika. Anak ng tauhan ng ama ni Emmanuel sa isla. Nagmahalan sila pero ilang buwan lang ang pagmamahalang iyon dahil sa mga dayong kaidara namin noon ay namatay si Nika. What do you mean? Lasing ang mga lalaki, mga binatilyo rin katulad namin, mga mayayaman, kaya naman nakukuha na nilang gawin ang mga ganoong bagay. Sa pilitan nilang kinuha si Nika upang pagtripan. Isinakay nila sa speedboat, saka inuhulog sa gitna ng dagat. Napasinghap ako sa labis na gulat. Ganun pala yun?
Hindi makapaniwalang ani ko rito. Kaya ang cold ni Emmanuel, kaya hindi na rin namin siya nakitang nagseryoso sa babae. Kailan lang nakakuha ng sagot ang lalaking yon sa kung sino ba ang binatilyong pinaglaruan lang ang buhay ni Nika. Tumingin ako rito na seryosong seryoso. Sino? Ang grupo ni Daniel. Napasinghap ako. Medyo OA pa nga ang naging reaction ko, pero hindi ko mapigil ang sarili ko dahil labis naman talaga akong nagulat. Ano? Galit na galit si Emmanuel noon. Mas lalong naging gago yon nung sapilitan siyang ipinadala sa ibang bansa ng ama upang hindi makagawa ng masama laban sa mga taong iyon. Ang magulang ni Nika ay binayaran kaya na nahimik lang. Kaya naman mas lalong nabuhay ang galit sa puso ni Emmanuel. Nauunawaan ko na. Salamat sa pagkukwento. Ngayon, hindi na lang kasalanan ng mga taong yun ang sisingilin ko. Kasama na roon ang nagawa nila kay Emmanuel. Pagbayarin mo sila, Isabela. Alam kong kahit bumalik ka roon bilang si Carmela, ay nakatatak na sayo ang binuo ninyo ni Emmanuel na katauhan. Nakatatak na sayo ang matapang na Isabela. Of course, magpapanggap lang ako. Magpapanggap lang na mahina at si Carmela na kinasanayan nila. Pero habang ginagawa ko yun, ay magdurusa sila ng malala.